Dumaragas ang pagpalap sa tilat para sa ating pangaraw-araw ng talata tayo ngayon ay nasa Leviticus Kapitulo 2 sa versikulo 1 hanggang versikulo 3. Kung may maghahandog ng pagkain, ang ihandog niya ay mabuting uri ng harina. Bubuhusan niya ito na milangis ng olibo at bubudburan ang kamangyan ng kamangyang bago talhin sa mga saserdote. Ang saserdoteng namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina kasama ang milangis at lahat ng kamangyang para sunugin sa dambana bilang isang alaala at mabagong handog kay Yahweh. At para kay Aaron at sa kanyang mga anak ang matitira. Ito ay banal pagkat bahagi ng pagkain handog sa akit. So, sabi ko nga sa mga previous video ko na itong Leviticus, itong Book of Leviticus ay Book of Law. Pero pwede rin natin ito makita at mabasa bilang paraan para malaman natin kung ano ang kultura, tradisyon at pagkabuhay ng mga Israelites sa Old Testament. So, babasa natin dito, ito pala yung kultura nila noon. Okay? So, sa passage na to, pwede pala na harina yung lihoper, tapos may oil. So, at yun pala ay ilalagay din sa altar. May kasamang kamamyan. At hindi yun lahat susunugin kasi nga may parte din roon mga saserdote. So, naging part na yun ng kanilang kultura at tradisyon. So, yun ang ginagawa nila noon. So, tayo, nasa New Testament na tayo. Hindi na tayo saklaw ng batas na yan. Kaya hindi na natin yan ginagawa. Pero naniniwala ako na pwede pa rin natin gawin yung kinatawag na food offering. Kaya nga sa simbahan may rin tinatawag na love feast. So sabay-sabay na kumakain yung mga congregation. So love feast yun, So, kung noon ganun ang ginagawa, sama yung iba na. Pero away tayo na ino-offer pa rin natin yun sa Lord, diba? At nagiging mabamumsam yun sa harapan ng Diyos.